Hello mga bata! Welcome sa ating Online Good News Club Tagalog Edition. Nimiss niyo ba kami? Kasi kami miss na namin kayo. Salamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na kahit sa kabila ng pandemic na tayo nakakwarantine, tayo pa rin ay matututo ng kanyang salita. Sa ating pasimula, nais ko kayong tanungin ng isang tanong. Naranasan niyo na bang mabuhay ng mga tao dahil sa inyong buhay? O kaya naman dahil kayo ay maliit? Hindi ba ito ay nakakalungkot? Pero huwag kayong mag-alala dahil meron akong kakilala na mahal ka kahit sino ka pa man. Kahit ano pa man ang lahi mo. Gusto niyo ba siyang makilala? Kilalanin natin siya sa ating awit ngayon. Sabay-sabay tayong kumanta? Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, brown and white, All are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died. Jesus died for all the children, all the children of the world. Red and yellow, Brown or white, all are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Napakaganda ng awitin natin, tama mga bata? Sabi dito, Jesus loves all the children of the world. Nakilala niyo ba kung sino yung nagmamahal sa atin? Tama! Siya ay si Jesus. He loves all the children of the world. Ibig sabihin, mahal na rin ang mga bata sa China, sa America, sa Europe, sa Korea, sa Philippines, at sa lahat ng mga bansa. Alam niyo ba kung ilan ang mga bata sa buong mundo? Meron tayong 1.9 billion children all over the world. Ganon karami ang mga bata sa mundo at bawat isa kilala ng Panginoon, katulad mo, at ikaw ay kanyang mahal. Ano man ang kulay mo, red man, yellow, brown, or white, ikaw ay kanyang minamahal. At siya ay nag-aalaga sa iyo. Nais niya na makilala mo siya at nais niya na mahalin mo siya katulad ng kanyang pagmamahal sa iyo. Ang sabi pa dito, Jesus died for all the children. Bakit kaya siya namatay? Bakit kaya siya pinako sa krus? Bakit kaya binigay niya ang kanyang buhay? Siya ay inilibing at nung ikatlong araw siya ay muling nabuhay para ikaw at ako ay maligtas sa ating kasalanan. Dahil yun lang ang tanging paraan para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman mga bata sa ating kanta, ito ay nagbibigay ng encouragement sa atin o lakas ng loob na hindi na dapat tayo mawalan ng pag-asa o kaya naman malungkot kung tayo ay binubuli ng ating mga classmates, ng ating mga kaibigan. Dahil bakit? Ikaw at ako ay mahal ng Panginoon. Ngayon, alam niyo na yung meaning ng kantang ito? Sabay-sabay ulit natin kantahin. Sabayan niyo ako sa pamagitan ng lyrics dito. Jesus loves! Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, Brown and white, all are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died. Jesus died for all the children, all the children of the world. Red and yellow, Brown or white, all are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Very good, children! Alam ko na excited kayo matutunan yung sayaw ng kantang ito. Ready na ba kayo? Sabayan niyo ako? Okay, taas natin ang kamay natin. Jesus loves the little children. Jesus loves the little children, all the children of the world. Gagawa tayo malaking circle katulad ng mundo. Again, Jesus loves the little children, all the children of the world. Ngayon, flip natin babaliktarin natin yung mga kamay natin. Katulad nito, red and yellow, brown, or white, all are precious in His sight. Ulitin nga natin, red and yellow, brown and white, all are precious in His sight. Tapos, Jesus loves the little children
of the world. Sa pangalawa naman, Jesus died, tulad nung pinako siya sa krus, died for all the children of the world. Ulitin lang natin sa red and yellow. Red or yellow, brown or white. All are precious. Red, again, red and yellow, brown and white. All are precious in His sight. Nagets niyo ba mga bata? Uulitin lang natin, Jesus died for all the children of the world. Nakuha niyo ba? Ngayon naman, sabayan niyo ako sa pagkanta at pagsayaw na may galak sa puso natin na papurihan ng Panginoon. Jesus loves! Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, brown and white, all are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died! Jesus died for all the children, all the children of the world. Red and yellow, brown and white, all are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Very good mga bata. Sa mga bata na hindi pa nagtitiwala sa Panginoon, gusto niya na magtiwala at sumunod ka sa Kanya, na mahalin mo siya katulad ng pagmamahal niya na binibigay sa iyo. Sa mga bata naman na alam nila na mahal sila ng Panginoon, pwede mong i-share si Jesus Christ sa iba para sa mga tao din, sa mga bata din na nalulungkot dahil sila ay binubuli, dahil sa kung anong merong kulay sila din ay ma-encourage. O kaya naman mabigyan ng lakas ng loob na meron palang nagmamahal sa kanila na totoo. Ngayon, para sa ating huling pagkakataon na kakantahin natin itong kantang to, meron tayong gagawin. Una, kanta lang. Pangalawa, steps lang, wala tayong kanta. Okay ba yun mga bata? So una, kanta lang natin. Sabay-sabay tayo. Ready? Go! Jesus! Jesus loves the little children, all the children of the world. Kayo nga mga bata! All are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died! Jesus died for all the children. All the children. All the children of the world. Red and yellow, brown and white. All are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Okay, this time naman mga bata, ang gagawin natin is sayaw lang. Walang kakanta. Okay ba yon? Tayong manalangin, ipikit ang ating mga mata at iyuko ang ating ulo. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw muli na pinagkaloob po sa amin. At salamat din po sa pagkakataong ito na kami mag-aaral muli ng iyong salita. Tulungan mo po ang mga batang ito na nakikinig sa amin ngayon na naway maintindihan nila ang aming mapag-aaralan. Gayon din, tulungan po sila na mas kilalanin ka pa nila sa pamamagitan ng kanilang mga mapapakinggang storya mula sa iyong salita. Salamat, Panginoon. Ito lang aming pong samod-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga bata, bagong lahat, maituturo muna ako sa inyong bagong bagay. Ito ay bagong-bago at wala pang sino man ang nakakaalam nito. Okay? Excited na ba kayo malaman kung ano to? Okay. Ngayon, pagbibilang ako, pag nagbilang na ako ng 3 beses, 1, 2, 3, at ginawa ko ito, dapat tatahimik kayo. Or pwede nyong takpan yung bibig nyo para walang lumabas na ingay. Okay ba yun? Handa na ba kayo? Di ba? Bagong-bago. So,
Ready, set, go! 1, 2, 3. Okay, pwede na kayo magsalita. Ngayon may tanong ako sa inyo. May narinig ba kayo kanina? Wala, tama. Ibig sabihin talagang tahimik. At alam nyo ba, kapag may tao na nagsabi sa inyo na, katulad ko, nagsabi sa inyo na tumahimik, di ba wala talaga kayong maririnig? Sabihin talagang kalmado lahat sa labas. O depende na lang, pag lumabas ka, maingay na doon. Pero kung ikaw mismo tatahimik ka, tahimik talaga. Walang maririnig. Kalmado, titigil lahat. At alam nyo ba na sa Bible, or sa ating mapag-aaralan ngayon, sinasabi na dapat hindi lang tayo tumigil or tumahimik sa panlabas, kundi ganun din sa panloob. Sabihin, pati sa ating spiritual or emotional. Dahil dyan, ating memory verse ay manggagaling sa librong ito. At malamang yung iba sa inyo alam na kung anong tawag sa librong ito. Pero sa mga batang hindi pa alam or bago pa lang dito sa ating Good News Club, ito ay tinatawag na Bible o Salita ng Diyos. At itong librong ito ay hindi katulad ng ibang libro dahil lahat na nakasulat dito ay totoo. Dahil mismo ang Panginoon ang siyang nagsulat nito. Gumamit siya ng ibang tao sa tulong ng banal na espiritu para maisulat din yung ibang nilalaman. Ngayon, itong librong ito ay hindi lamang isa, kundi ito'y binubuo ng 66. Ganun kadami ang libro na meron dito sa Bible. At hindi lang yan, ito ay nahati din sa dalawang parte, ang luma at ang bagong tipan. At ang ating memory verse nga na pag-aaralan ngayon ay manggagaling sa lumang tipan, sa libro ng Salmo. Kung meron kayong libro or meron kayong Bible sa inyo ngayon or dyan sa bahay nyo, pwedeng yung buksan. Kasama ko, magbukas tayo ng Bible sa Salmo chapter 46, verse 10. Nandiyan na ba kayo? Okay, sabay-sabay tayong magbasa. Ready, set, go. Sabi dito, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ay Diyos. Okay? Ngayon, dahil ako lang ang may hawak nito, at malamang konti lang din sa inyo ang may Bible, ngayon, meron ako dito inilaan para makita nyo kung ano yung talagang sinasabi sa Bible. Sabi dyan, sa Salmo chapter 46 verse 10, ito yung libro, Salmo, ito yung chapter 46 at ito yung verse 10. At ito yung buong nilalaman ng memory verse natin ngayon. Sabi dyan, tumigil kayo at kilalanin nyo na ako ay Diyos. Ngayon, basahin natin ng isa pa at mamaya alamin natin kung anong ibig sabihin ng sinasabi dito sa memory verse natin. Sabi dyan, Salmo chapter 46 verse 10. Tumigil kayo at kilalanin nyo na ako ay Diyos. Ngayon, sabi dyan, tumigil. Pag sinabing tumigil, hindi ibig sabihin na titigil lang kayo. Wala kayong gagawin kahit ano. Ang ibig sabihin ng salitang ito, dapat tayo ay kalmado lang. At huwag natin alalahanin yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng palubang kalungkutan o nakakapag-depress sa atin. At sabi pa dito, at kilalanin nyo na ako ay Diyos, dapat kilalanin ng natin ang Panginoon na siya ay Diyos. Na lahat ng bagay o lahat ng nangyayari dito sa mundo, siya lang ang nakakaalam. Dahil siya ay makapangyarihan. Kaya naman, kung ano man yung nararamdaman nyo ngayon na kalungkutan or kapigatian, magtiwala lang sa Kanya dahil siya ang unang nagmamahal sa atin at nag-aalaga sa atin. Ngayon, dahil alam na natin ang sinasabi sa memory verse, basahin natin mula sa address. Okay, ito yung address mula sa Salmo chapter 46 verse 10. Kung sa bahay nyo, may tinatawag din na address
sa ating memory verse, may address din. Or sa Bible, may address din. Ngayon, basahin natin mula address hanggang sa dulo. 1, 2, 3, go! Salmo chapter 46 verse 10. Tumigil kayo at kilalanin nyo na ako ay Diyos. Ngayon, para sa mga batang hindi pa nakakilala sa Panginoon, nais niya na tumigil kayo na huwag niyong alalahanin yung mga ibang bagay, kundi kilalanin niyo lamang ang Panginoon na siya ang Diyos niyo, na siya ay nag-aalaga at nagmamahal lamang sa inyo. At para sa naman sa mga batang kilala ng Panginoon, gusto niya na ibahagi niyo sa ibang bata na ang Diyos ay Diyos, na nandyan lamang siya at hindi na tayo papabayaan. At gusto niya rin na kayo bilang naniniwala na sa Panginoon na dapat tumigil. Or kanumang naramdaman yung lungkot, dapat tandaan nyo na kilalanin pa rin natin ang Panginoon. Okay? Ngayon, para mas masaulo natin itong sinasabi na to mula sa Biblia, ang gagawin ko, tatakpan ko or buburahin ko yung salmo. Dapat masaulo nyo yung salitang yan. Tapos, dapat babasahin natin ng buo. Kayo ang alamin nyo kung ano yung nakasulat doon. Okay ba yon? Okay, buburahin teacher. Salmo. Ngayon, kaya nyo na bang basahin kahit nawala yon? Sige nga, try natin. Ready, set, go! Chapter 46, verse 10. Tumigil kayo at kilalanin nyo na ako ay Diyos. Okay, yun. Galing naman. Ngayon naman, buburahin ko yung salitang tumigil. Kaya nyo pa rin bang masaulo? Sige nga, try natin. Ready, set, go! Chapter 46, verse 10. At kilalanin nyo na ako ay Diyos. Wow, galing nyo naman. Ngayon, para sa panghuli, buburahin naman ni teacher itong salitang to. Kaya nyo na kaya? Nang wala ang tatlong salitang ito, mga salitang ito? Sige nga, subukan natin. Ready, set, go. Chapter 46, verse 10. Tama, ang galing nyo naman. Ngayon naman mga bata, para mas masaulo natin ang sinasabi dito, gagawa natin ng aksyon. Okay, ganito yan. Pag sinabing tumigil kayo, ganito lang. Para lang kayong nananalangin. Tumigil kayo at kilalanin nyo na ako ay Diyos. Tataas nyo lang yung kamay nyo kapag narinig nyo yung salitang at ako ay Diyos. Okay, ulitin nga natin. Tumigil kayo at kilalanin nyo na ako ay Diyos. Okay, ngayon isa pa. Mula sa address, Salmo chapter 46 verse 10 hanggang sa dulo ng mayroong action. Okay? 1, 2, 3, go! Salmo chapter 46 verse 10. Tumigil kayo at kilalanin nyo na ako ay Diyos. Ngayon, basahin na lang natin siya ng walang boses. Kayo lang sa isip nyo nang wala ding action. 1, 2, 3. Mga bata, naranasan niyo na bang matakot ng sobra? Na sa sobrang takot nyo, kayo ay sobrang nalulungkot at sobrang wala na kayo mapagkatiwalaan? Alam niyo ba mga bata? Yung nakaraan, naalala niyo pa ba yung kwento natin? Yung kwento ni Elijah na nag-alay siya ng sakripisyo para sa Panginoon. At siya din ay niyaya niya yung mga prophet ni Baal para maghandog din sa kanilang Diyos-Diyosan. Pero, ang nangyari, dahil nanalo si Elijah, dahil pinaulanan ng apoy ang kanyang offering, alam niyo ba mga bata, na si Elijah ay nakitaan na siya talaga ang may tunay na Panginoon. Ngayon,
lumaganap yung balita na namatay yung mga propeta ni Baal dahil sa nangyari. At nakarating yun kay Jezebel. Yung sinabi to ni Haring Ahab kay Jezebel, galit na galit si Jezebel. Sabi niya ganun, nasaan na si Elijah? Gusto ko siyang patayin. Katulad na lang ng pagpatay ko sa mga propeta ng Diyos niya. At alam niyo ba, sa sobrang galit niya, nagpadala siya ng mga tauhan para hanapin kung nasaan si Elijah. Alam niyo ba sa inugali ni Jezebel, sa galit na galit niyang puso, yun ay isang halimbawa ng kasalanan. Ang kasalanan, yun yung iniisip, sinasabi, at ginagawa na ayaw ng Panginoon. Alam niyo ba, na kahit hindi niyo gustong patayin, yung mga umaaway sa inyo, pero nag-isip kayo ng masama sa kanila, mga bata, yun ay isang kasalanan. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, may kabayaran ng kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Saan? Sa impyerno. Ibig sabihin na habang buhay tayo may hiwalay sa Panginoon. At yun ang kaparusahan ng bawat isa na nagkasala sa Kanya. Katulad na lang ng halimbawa na galit na ginagamitan ng mali. Alam niyo ba mga bata, yung galit ni Jezebel ay sobrang grabe na gustong-gusto niya nang makuha si Elijah at patay ng sarili niyang kamay. Kaya naman si Elijah, yung narinig niya na si Jezebel ay gusto siyang patayin, umalis siya at pumunta siya sa disyerto. Dali-dali siyang tumakbo. Nag-impake pa siguro siya. At sabi niya ganun, hindi na siguro siya nagdala ng mga bagay na makakapabigat sa kanyang pagpunta sa disyerto. Tumakbo siya at nagtago siya sa isang puno na maliit na kung saan siya ay nagpahinga. Mga bata, natulog si Elijah dahil sa sobrang kaba niya, malamang sa sobrang depressed niya, sa sobrang takot niya, ito ay tinulog niya na lang para makapagpahinga yung isip tsaka puso niya. Isang araw, habang siya ay natutulog, nagpadala ang Panginoon ng isang anghel. Ang anghel na ito ay kinalabit siya. At pagkakalabit niya, sabi niya, Elijah, tumayo ka dyan. At nagpadala siya ng isang tinapay at inumin na tubig para kay Elijah. Ininom to ni Elijah at kumain siya ng tinapay. At pagkatapos ng mga bata, siya ay natulog ulit. Mga bata, isang araw, pinadala na naman ng Panginoon ng pangalawang beses ang anghel niya para padalahan ng pagkain at tubig ulit si Elijah. At si Elijah at kumain at uminom ulit ng tubig. Mga bata, sa lahat ng pinoprovide ng Panginoon kay Elijah, ito lamang ay sumusimbolo ng pagmamahal. Pagmamahal niya na sa lahat ng bagay, pinoprovide niya o binibigyan niya tayo ng ating pangangailangan. Katulad na lang ng pangangailangan ni Elijah, marami din tayong pangangailangan. Ikaw, bata, marami kang pangangailangan. Sa school mo, syempre dahil ikaw ay lumalaki, kailangan mo rin ng pagkain. At ang Panginoon, nag-provide siya ng magulang, nag-provide siya ng mga pagkain, maghahanda para ikaw ay mapakain din. Ibig sabihin, lahat ng mga nakikita nyo sa mundo, kahit sa maliliit na bagay, lahat yan ay galing sa Panginoon. Dahil bakit? Siya ang naglikha niyan. Dahil nilikha yan ng Panginoon, pinapakita niya na mahal ka niya. Sa pagmamahal niya, ikaw yung the best na ginawa niya dito sa mundong ito. At gusto kanyang makasama sa kaharian balang araw. Dahil nais niya na ikaw ay maging parte ng kanyang pamilya. Sino yung mga nasa langit? Nandun si Jesus Christ. Nandun yung libo-libo mga anghel na kumakanta at nagbibigay ng papuri sa Panginoong Diyos. Mga bata, dahil nagbibigay sila ng papuri sa Panginoong Diyos, yun lamang ay nagsisimbolo na ang Panginoon lamang ay banal. Lahat ng sinasamba at lahat ng pinupuri ay dapat ang banal na Diyos lamang ang nakakatanggap. Ganon ka holy or ganon ka banal ang Panginoong Diyos. Mga bata, katulad na lang ng pagmamahal sa iyo ng Panginoon, na sinabi din sa isang verse sa Bible, sa John 3 verse 16, sabi doon, mahal na mahal ka niya, kaya binigay niya si Jesus Christ para sa iyo. Ganon din ang ginawa niya kay Elijah.
Binigay niya yung pangangailangan ni Elijah dahil alam niya na nagugutom si Elijah dahil sa mahabang paglalakad niya sa disyerto. At mga bata, pagkakain niya, sabing ganun ng anghel, inutos ng Panginoon na pumunta ka at lumaglakad ka ulit hanggang dalhin ka ng Panginoon sa lugar na gusto niyang dahilhin ka. At doon ay kakausapin ka ng Panginoon. Kaya naman naglakad si Elijah papunta sa mount or sa bundok ng Horeb. Alam niyo ba kung ilang araw siya naglakad? 40 days at 40 nights. Grabe katagal ng mga bata. Kaya niyo kaya maglakad ng ganon? Kaya niyo kaya nagawin yon? Malamang hindi. Pero si Elijah, dahil sabi sa Bible na naging malakas siya sa binigay na pagkain ng Panginoon dahil ang Panginoon mismo ay nagpo-provide ng kalakasan niya, nakayanan niya yon. At nakapunta siya sa bundok ng Horeb. Habang naglalakad siya doon, siya ay nakakita ng isang kuweba doon sa bundok ng Horeb. At alam niyo ba, pagkapunta niya doon, imbis na kausapin niya siguro or manalangin siya, siya ay nagtago ulit. Nakahanap siya ng isang malit na kuweba, nagsindi siya ng apoy, at nagpahinga siya doon ulit mga bata. Dahil siguro sa sobrang lungkot niya. Dahil kala niya papatay na siya, sobrang takot niya, kaya nagpahinga ulit siya. Isang araw mga bata, kinausap siya ng Panginoon. Elijah, pumunta ka sa tuktok ng bundok dahil ako ay daan doon. At alam niyo ba, sumunod si Elijah? Siguro si Elijah, dahil nga parang pagod, siguro ganito siya sumunod. Di ba? Parang wala siya, napakatamlay niya. Pero sumunod pa rin siya at siya ay nakipagkita sa Panginoon doon sa may tuktok ng bundok. Sa araw, ang tuktok ng bundok ay pinaligiran ng kapangyarihan ng Panginoon. At nagpadala ang Panginoon ng malakas na hangin. At sa sobrang lakas ng hangin na yun, sabi sa Bible, halos mahati yung bundok at lahat ng rocks doon or lahat ng bato doon ay nagkalat. Pero sabi sa Bible, wala doon ang Panginoon. Sa hangin. Pangalawang pagkakataon, nagpadala ulit ng Panginoon ng isang malakas na lindol. At si Elijah ay natakot. Sa kabilang banda, siya din ay namangha. Pero sabi sa Bible, doon sa earthquake, wala din ang Panginoon. Sa pangatlong pagkakataon ulit mga bata, ang Panginoon nagpadala ng napakalakas na apoy. At pagka padala niya ng ganun, sabi sa Bible, wala din ang Panginoon dun sa apoy. At sa last na pagkakataon na pinadala ng Panginoon, ang isang maliit na boses o bulong sa kanyang tenga. Sa tenga ni Elijah. At anong ginawa ni Elijah? Pinunit niya ang kanyang damit. Sabi niya, Panginoon, makasalanan ako. Pero Panginoon, ikaw ang nagpangako sa mga ninuno ko na ikaw ay ang Diyos. Panginoon, ako na lang ang nag-iisang propeta. Hindi ko kayang mag-isa. Ako ay natatakot. Lahat ng propetang kasama ko ay pinatay na ni Jezebel. Alam niyo ba mga bata? Sa ganung pagkakataon, lahat ng ginawa ng Panginoon ay nagsisimbolo lamang ng Panginoon ay nasa tabi lang ni Elijah. Kaya si Elijah ay sobra siyang na comfort, na sobra siyang namangha sa ginawa ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pinakita ng Panginoon, sinasabi niya lang na siya ay makapangyarihang Diyos, na patuloy siyang sasamahan kahit sa kamatayan. Siya ay bibigyan ng Panginoon ng magandang plano para sa kanyang buhay. Kaya nabuhayan si Elijah. Kaya naman, sabi nga ng Panginoon, huwag kang matakot. Bumalik ka sa dati mong kinakaroonan. At ipagpatuloy mo yung mga inuutos ko sa iyo, Elijah. Mga bata, nakita natin kung gaano minahal, kung gaano pinakita ng Panginoon yung pagmamahal niya kay Elijah. Nagpadala siya ng mga manghang bagay para si Elijah ay mabigyan ulit ng lakas at tapang para kaharapin yung mga pagsubok. Alam niyo ba, ang Panginoon nagbigay din sa atin ng napakahalagang tao, nagkatawang tao at nagkatawang Diyos.
Isa siyang perpekto at kaisa-isang anak ng Panginoon na si Jesus Christ. Si Jesus lamang mga bata ang tanging makakapagligtas sa atin. Siya lang ang makakapagpigil ng ating takot na nararamdaman sa ating puso. Dahil bakit? Siya ang ating tagapagligtas. Siya ay napako sa krus para sa iyo at para sa akin. Sabi sa Bible na sa Hebreo, chapter 9, verse 22, na dahil doon sa dugo na tumulo sa Kanya, tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. At ang gusto lamang ng Panginoon ay tayo ay sumampalataya, maniwala, at ibigay natin yung katapatan natin sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Mga bata, yun ang nais ng Panginoon sa atin. At tayo ay maliligtas kapag tayo nagtiwala sa Kanya. At yun din ang pinakita ng Panginoong Diyos kay Elijah, na maniwala lang sa Kanya. Kaya naman, nabuuan ng loob si Elijah. Sinunod niya kaya yung utos ng Panginoon? Natakot pa kaya siya, mga bata? Hindi na siya natakot dahil alam niya kung sinong kasama niya. At bumalik siya doon sa Jezreel muli at pinagpatuloy niya yung kanyang ministeryo. Mga bata, inutos ng Panginoon na siya ay pumili ulit ng papalit sa kanyang posisyon bilang propeta. At sinabi ng Panginoon ang pangalan ni Elisha. Si Elisha ay isang magiging propeta na papalit sa posisyon ni Elijah. At marami din siyang sinabi na pangalan na pipiliin niya para gumawa kung ano yung dapat gawin at kung ano yung inuutos ng Panginoon. Alam niyo ba mga bata, balang araw, kapag kayo lumaki, at kapag kayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na gawin ang mga gawain niya dito sa church, katulad ng pagpapastor, pagtuturo, or pagpapakanta, ihandaan niyo ang inyong mga puso. Dahil yun ang gusto ng Panginoon, kayo ay maglingkod sa Kanya, katulad ng ginawa ni Elijah. Kaya mga bata, nais ng Panginoon na magtiwala ka ng lubos at manalig ka sa Kanya ng may buong katapatan sa iyong puso. Tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Ikaw na bata na hindi pa nakatanggap sa Kanya o hindi mo pa siya kilala, nais niya na kilalanin mo siya ng lubusan. At kung ikaw ay nanonood ng video na ito, ako bilang isang teacher nyo, nais ko kayong ipanalangin na kayo ay poprotektahan ng Panginoon sa lahat ng mga sitwasyon na mangyayari sa buhay niyo. Kaya magpipray si teacher. Habang nagpipray si teacher, kayo din ay manalangin. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat po sa binigay mong kalakasan. Salamat po sa kwento ni Elijah na patuloy na ginagamit mo para makita ng mga bata na nanonood ng video na ito na sila ay magkaroon ng katapatan sa kanilang puso. Ikaw ay tanggapin nila, ikaw ay paniniwalaan nila sa pamamagitan ng tulong ng iyong banal na spirito. Maraming salamat po at ito po ang hindalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga bata, nag-enjoy ba kayo sa ating lesson ngayon? Sa memory verse at sa pagpupuri natin sa Panginoon? Bilang pagtatapos, muli nating papurihan ng Panginoon at sambahin ang Kanyang pangalan sa pamamagitan ng victory song na inihanda namin para sa inyo. Sabayan niyo kaming kumanta at sumayaw para magbigay ng kapurihan sa Panginoon.